bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, impunto alas 8 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay. Yes, good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag sa itong mga suking at paminaw sa 104.7 FM o sa Taranaga tutok na sa itong Facebook Live din sa probinsya sa Southern Leyte. Abinusab sa probinsya sa Leyte. Maupay nga aga sa itong mga kaigsunan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog and Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan diha sa probinsya sa Samar, Eastern ug Northern Samar. Abinusab sa probinsya sa Biliran, maayong nga buntag. Og sa itong mga suki abroad, welcome sa Tuesday edition sa programang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ang Good Morning Eastern Visayas gihimo aron mahiusa ang nagkalaing dapit sa silangang Kabisayaan tungod galang sa kinatibukan ug malungtarong paglambo sa kinatibukang rehiyon 8 pinaagi sa hingpit nga pagsinabtanay bisan pa man sa managlahing pinulungan nga waray og binisaya. Pagbiniloay og mga kasayuran og mga panahon labot sa nagunang isi og hilisgutan nga sarang masayran sa tanan tungod galang sa kalabuan sa tibok silangang Kabisayaan. Sangan sa kinatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod sa itong Station Manager Sir Dindo Alaras ug sa itong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control Kuya Noel Palugod, kini ang inyong makauban Jevic Epis. Good morning, Eastern Visaya. O para karong adlaw nga Tuesday, Martes, Setyembre 23, 2025 ato sa makauban ang ato nga sister station para maghatag og update labi na sa panahon uban pang mga kalambuan and apil usab ang paghatod sa mga balita nga nahikay sa tibuok pwersa sa Radyo Pilipinas dinhi sa Eastern Visayas. And good morning usab sa atong kaubanan sa Philippine Information Agency Eastern Visayas sa pagpanguna ni Regional Head Sir Rayan Arinto, maadyo nga buntag. Sa oras nga alas 8:03 sa buntag ato nang pagasugdan ang pagpandawat sa mga pasiunang impormasyon sa ato nga mga kaubanan. Ato ning makaubano ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Borongan pinagi ni Ate Pen Pomida o Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog pinagi ni Sir Jean Navilon. O karon ato unahon para sa iya nga update. Kumusta ka ang sitwasyon sa panahon o mga kalabuan sa ilang lungsod or areas nga gitutukan? Maadyo nga buntag, maupay nga aga Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Jean, good morning. Yes, maadyong buntag kanimo, kauban Jevic. Yan, sugod man, good morning sa staff and management nila sa DYECL sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras.
Ngan sugod man kan kasamang pen og kan SM Ruth Abunda and personnel sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan City. Good morning sa iyong atanan. Kaupod ko yan nasa kontrol si Engineer Joven Cardenas ngan si Ezra Taro. Ngan didi sa Kalbayog maupay man amon panahon may dampog guti. Pero naniniguro si Haring Araw nga makasiri. Nurunian na magiging maadlaw taliwat dito sa siyudad San Kalbayog. Guti man laan mga dampog. Sa peace and order situation, naging mahimyang man ang siyudad sa Kalbayog. Wari mga untoward incidents naglabay 24 oras. Waray abiso ang Kalbayog Water Company nga may water interruption. So, makakasiguro kita nga duro-diritso ang serbisyo sa tubig sa Kalbayog Water Company. Kakulop nga adlaw, nag-subasko din sa amon kagabi sa siyudad sa Kalbayog, mga pasado alas 7. Ngan ginupdan sa pag-inuran. Ngan tigda kadungan sa pagsubasko na utod ang linya sa kuryente dida sa Kapokan, tub-tub nga di sa amon sa Ipaw ngadto sa Lunoy. Nagkamayadaan scheduled power interruption. Tigda nga naparong kagabi ang kuryente tigang Kapogan ngadto sa Lunoy tungod sa nautod nga sanga nga nahulog sa laton linya dida sa barangay Lunoy. Haros usa ka oras nga nawarayan kami kuryente didi sa Ipaw nga maupay nila kauman sa usa ka oras nakabalik gyapon ang kuryente. So may dadidi power advisory ang sa Melco 1, yan ay nga September 25, adlaw sa Huwebes, ika alas 9 san aga, nganto alas 4 san kulop, waray kuryente. Tungod din sa pagliwan sa damage sa fuse cut out dito sa Panlayan, nga naruba nga primary nga poste sa Barangay Kabutuan. Clearing of distribution line sa Kabugawan ngadto sa Barangay Baral dito lang sa Oquendo Left River. Ang waray kuryente buwas o sa Huwebes, September 25, ikang alas 9 sa naga nga alas 4 sa Kulop, Barangay Kabugawan ngadto sa Dawo, hasta ngadto sa Makatingog waray kamo kuryente. Yan na nga Huwebes, September 25, ikang alas 9 sa naga ngadto alas 4 sa Kulop. Maula adto ang power update didi sa FB page sa Melco 1 nga para sa mga mahilig sa street dancing nga maiging Mauricio. Aton pagtigaman sa Saturday celebration kay may concert yan nga October 10 2025 kasumpay sa pagtigaman sa aton Saturday celebration yun ang October 16. So sa October 10 may the street party din sa siyudad sa Kalbayog. Yan na ining idaraon si October
10 adlaw ini sa Biyernes. Biyernes sa gabi. So aton update sini mga kasangkayan nga pagbubuhaton nga concert yan nga October 10. Din-share ko adto nga post kanina sa City Information Office. Pero rin na di ko na natutultulan so mabalik na lang nawara di yan post sa nga dinala kita sa Facebook page sa City Information Office, City Tourism Office di aton napipindot. So mabalik na lang mga kasangkayan na nurunian para sa sining concert yan nga tidaraon nga October 10 sa atbang sa City Hall Stage din sa siyudad San Calbayog. Para sa mga headlines nga si-share niyan mga balita nga igpapatin niya sa second 30-minute stretch sa programa Good Morning Eastern Visayas. Sa Nilco Uno, nagpasalamat sa Gobyerno Provincial San Samar sa pagsuporta sa ERA franchise renewal. RCEF accredited FCAs, farmers, cooperatives, and associations sa Northern Samar beneficiaryos sa DA FELMEC program. One Values Program for Communities ginlansar sa Provincial Local Government Units sa Samar. Amato aton mga headlines ng mga detalye sa ni katukiban nurunian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang ging salamat Sir G. Navilon ang atong acting station manager diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, and maadyo nga buntag sa atong mga kaubanan diha sa Calbayog. Sa oras nga alas 8:11 na sa buntag ato sab makauban para maghatod sa mga pasiunang impormasyon mga kalambuan sa ilang mga areas nga gitutukan gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borogan. Maupay nga aga maadjong buntag Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga Ati Pen. Good morning. Yes, good morning. Maupay nga aga Jevic Epis. Maupay nga aga didan ato na mga kaupdanan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte. Morning SM Dindo Alaras and staff, maupay nga aga. Sugad man good morning ASM Jean Navilon, mga kaugrupod na liwat naton dida Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Yes, Ati Pen Pumida, ito na iyo kahampang para yan ang adlawhan na Martes sa Setyembre 23. Aton taramdan good morning Eastern Visayas, topod naton didi Master Control Coach Eufem Abuna Jr. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio. Pinagito ang overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Yes, kompleto kami para naman paghatag mga dagkang mga notisya. Para yan ang adlaw nalikom na DYS News Team. Gan aton anay acknowledge ito na ato na mga ka-live stream yan na maupay nga aga. Sugad man ang adal iratag sa nga panimalay. Good morning. Okay man ito na amon na panahon didiha syudad ito na Borongan. Although cloudy, diri good nakaka full blast hi Mr. Sun. Paro-pareho siguro iniyan siring ni ASM Jean dida naman Calbayog, cloudy kami yan ito na ato na kalangitan
pero nagmamalakagawas Mr. Sun. We have 28 degrees Celsius pero ito na aton inaabat nga kapaso is 33 degrees. Yan na pala nga ni ini. Although harahabuboy ito na chance ito na pag-uran sa ring Mr. Pag-asa pero daralahin na payong pananggahiton tarihti o di kaya naman kapaso o na hiton tikaurud to. Ang DUST Pag-asa naman nagsumat padayon lagi hapon naging monitor ang Bagyo Super Typhoon Nando nga naka epekto na ato na mga kabugtuan dito naman northernmost part na ato na nasod. Nilagi hapon sulod ito na Philippine Area of Responsibility pero may ada na naman na siplatan na LPA gawas hiton par nga hataas daw gud ini ito na potential nga maging tropical depression within the next 24 hours. Salita maging mabinantayan kita ito na updates from Pag-asa. Samtang pagtaga kuryente, although yan waray pa man na abiso sigan ato na kitahan na magkaiba-iba nga Facebook account hadton Isamelco. Waray man nakatala mga sked power interruption para yan ang adlaw. Pero kagabi, panhaluag nga naka-experience kami in unsked power interruption. Hapiray ni nga mga lugar. Eastern Samar, mga 7:49 p.m. Pero waray naman ini mag-iha ang rason. Sumalahad doon NGCP. Nawarayan kuryente para sa kinapundan 69 kV line adton NGCP. Maupay waray pag-ihad mga salamat hiton action dayon hiton National Grid Corporation of the Philippines. Pagtaga-tubig kakilupa ini nga notisya publiko na Borongan Water District. Maupay nga aga nga dakanda Dr. Felix Afable ito na ato na manager na BWD. Nagpapahibaro ato na BWD ato na mga konsumidor labi na Southern Barangay. Uy, upod man ini iton Tabok, Kanabong, Bato, Rawis, Alang-alang ngan downtown area. Kaya din aton may capital site. Makaka-experience kita temporaryo nga paggaluya hito na tubig kay may ada pagbubuhaton nga maintenance activity adton maintenance crew may Bito pumping station barangay Kanabong ini para ini mapadigon ang frame nga na masigurado nga maupay ang generator base para malikayan ang delikado nga aksidente ang station. Sana yan okay naman ito na awas sa ato na tagsa nga gripo ato na panimalay. Da mga salamat Borongan Water District. Komunikasyon sa pang lifeline, communication so far so good. Nga na pasiorden, generally peaceful kita ito na bugos nga probinsya ito na Sinirangan Samar. Salamat ito na koordinasyon nga dahito na mga komunidad sa ring pa man gidaki ito na epekto kung nagkakamay-adahin na sumpayan iton community nga da naman iton aton mga otoridad. Samtang padayon ito na panawagan hiton aton mga health worker na mga taga PHO, RHUs nga makiusa ito na ato na mga kag-anak ayaw kamo kahulop kung magkamay-ada man hiranat or kuan man ito normal nasa ring hira Sir Mark Greg Rodriguez. Ang panawagan ini nga dahito na mga kag-anak guardian nga pabakunahan adton iyo mga kabataan na hiniya na nga gindudumara nga bakuna eskwela. So nagtikang ini na bulan Agosto nga magpapadayon yan ang September nga dako iton posibilidad sa ring ni Sir Mark nga magkamay-aden extension kay guti pala ito na babakunahan dinhi aton probinsyahan Sinirangan Samar may da pala kita 8,000 nga mga kabataan out of more than 20,000 nga target population hadton grades 1, 4 ngan grade 7. May pagisumpay ini ito na bakuna eskwela
school-based immunization hiton na DOH hapakig sumpayan nga naman hiton na Department of Education. Samtang yan naman nga aga para hadton resulta ini na mga binulig hadton kanan Borongan City Enro Photo Contest. Yan ang alas 9 heton aga ha City Hall lobby. Uy, iga-anunsyo na. Adton nagpakadaog may ada awarding ceremony yan ang adlaw. Setyembre 23 alas 9 heton aga ha City Hall lobby. Adton kanan Borongan City Environment and Natural Resources Office ini photo contest. So kung nakabulig ka mo hini, mababaruan na iton resulta. Salitad to na pangimbitarhan LG Borongan pinaagihad ton City Enro, pakada ka mo ha City Hall lobby, yan na alas 9 hiton aga. Samtang may pagisumpay hini, aton ladaman utrohon nga nagkita kami nga hira Sir RJ Lorico na mga photographers, mga videographers sa bugos nga Eastern Visayas, kung may adedida na mamati from Sogod, from Calbayog, imbitado ka mo para naman hiton pagbubuhaton 2025 Fujifilm Nationwide Photo Walk kon NPVW. Pinakadako daw gud ini nga sugad nga aktibidad pa-contest na maini habugos nga nasod Pilipinas napili adto na Borongan pakadika mo hiton October 5 iton venue ha Borongan City Hall grounds. So pwede ka mo hini bumulig magrepresentar hiton iyo lugar para naman hiton kanan bugos ini nga Eastern Visayas. Nationwide celebration ini of storytelling pinaagi hiton iyo mga lente. Kay iton registration yan na ini nga Setyembre 30. Samtang nakuha ko naman adihin na pa-post ni Mayor Alan Contado maupay nga aga dida naman habungtuhan na Balangkayan in preparation para hiton na Division Science, Technology and Mathematics Fair nga pagbubuhaton di daira Setyembre 28 nga da 30 nagkamay ada hira kakulup. Congratulations sa dakan Mayor Alan. Food safety orientation kakulup para ini hadton mga mapartisipar nga local food vendors para masiguro nga makag-comply kamo hiton na proper food handling nga na safety standards durante hiton nga okasyon. Para hiton mga interesado nga bumulig nga da maglaray hiton yung mga tinda dida, may ada designated local products area. Pakig-coordinate ka mo ang panawagan ni Mayor Alan ha business permits and licensing office kon BPLO as soon as possible dida naman habungtohan Balangkayan. Kabarangay ha oras nga 21 minutos na nagkalabay halas 8 haaga. Adina adto na mga laray uluhan, mga dagko nga mga notisya, mga suma testihanon pari na nga adlawhan na Martes ato na taramdan. Good morning Eastern Visayas. 60 special program for the employment of students beneficiaries. Kunspes na syudad na Borongan kinarawathin na 6,000 pesos tikang ini LGU Borongan. PHO Eastern Samar RHU sa DepEd na arangkada yan na pagdumara na bakuna eskwela. Sobra 8,000 nga mga estudyante na bakunahan na. Samtang drug suspect arestado habay bust operation dida ini habungtuhan kan avid. Pinaagi ni hadto na maabtik nga kan avid PNP. Samtang 52nd Infantry Battalion, Philippine Army han Eastern Samar may ada bago nga commanding officer. Amin ni Sir Kuya Jevic Jean mga kabarangay adto na mga notisya na hikay han DYS News Team adto na mga detalye ato ni papahat din nila hataramdan. Morning Eastern Visayas. Daghang salamat Ate Pen og sa mga kaubanan diha sa Radio Pilipinas, Radio Publiko Borongan. Samtang update din sa lalawigan sa Southern Leyte at unahon ang kahimtang sa panahon sa kasamtangan, wala gyud nagpakita ang haring adlaw. Gani ang ubang bahin sa Southern Leyte adunay na sinatin ang pag-uwan.
sa ato nga pahinumdom sa ato mga kaigsunan nga always gyud kita ready labi na katong mga estudyante adunay mga trabaho and adunay mga importanteng lakaw karong adlaw nga Martes always kita magdala og payong raincoat uban pang proteksyon para dili kita magka-problema o magka-piki sa ato nga mga lakaw para malikayan kining sipon ubo o hilanat. Sa lain pang update arita sa kuryente kagahapon or kagabi di agi pinakalit nga power interruption sa dako nga bahin sa Sugod Bay apila sa lungsod sa Agilangkuban sa Tomas Opos, Buntok and dihapoy portion sa Malitbog. And matod pa sa Suleco, sa ilang ipagawas nga advisory dahay mechanical malfunction sa SF6 power circuit breaker sa Sugod substation na paong ang kuryente pasado alas 6:40 sa gabi and nahibalik alas 8:14 na sa gabi. So mga kato ang mga katauhan sa Sugod Bay, dihagi daghan nagapost sa social media ang ano pinakalit ang pagkapaong and taud-taud pod so gipasabot sa Suleco nga mo gitoy problema. Hinuon ang Suleco padayon man sa ilang yun nga paningkamot para madali rano ang pag-restore kung ano ni mga susama nga mga panghitabo naka-standby man ang atong mga lineman sa Suleco. And para karong adlaw nga Martes, so far so good kay wala may gipagawas nga advisory nga dunay pagkapaong sa kuryente or scheduled power interruption and hopefully di na mahitabo no katong mga pinakalit or unscheduled power interruption para dili magka-problema and wala nahi masuko sa ato nga mga kaigsuonan. And update di iPod din sa lalawigan sa Southern Leyte gihapon kini nga project miyan kon project moving initiatives and actions nearer to all Southern Leyteños mubalik sa ilang serbisyo din ilang bisitahon pag-usab ang lungsod sa Silago. Schedule is ugma pohon diha sa sitio Hinalaran, Silago, Southern Leyte. Magasugod ang aso nga kalihukan alas 9 sa buntag. So sa project miyan is ang mga serbisyo sa provincial government gidalagyod o dalhon ngadto sa mga kabaranggayan o sa lain nga lugar dinhi sa Southern Leyte para mapaduol ang mga serbisyo sa mga katawhan. Ay gipasabot pa sa provincial government sa Southern Leyte padayon gyud ang pagbisita nini nga project miyan para ang mga katawhan is makapahimulos gyud sa nagkailain nga mga serbisyo. Sa lain pang update, same gihapon sa ubang area dinhi sa ato nga rehiyon ang bakuna eskwela kung kini nga school-based immunization nga gipaunahan sa Department of Health katambayayong na ang Rural Health Unit ug matag LGU abilang usab ang Department of Education padayon sila nga pagbisita no sa nagkailain nga mga tunghaan and giauhag ang mga ginikanan, mga guardian nga ato gyud pasabto ng mga bata nga dili mahadlok sa bakuna kay para man kini makahatag og dugang proteksyon nining nagkalain-lain nga mga sakit. Oras sa Radio Pilipinas, Radio Publiko alas 8:27 na sa buntag. And sa lain pa ring update, ang Philippine Statistics Authority kon PSA Southern Leyte nagpahinumdom sa ato nga mga kaigsuunan nga wala pa gihapon nakarehistro sa National ID or katong PhilSys palihog lang pagabisita sa ilang office diha sa Dakbayan sa Maasin og sa man pa nga dapit no labi na kay doon na po sila yung mga mobile registration team nga mo bisita sa lain-lain nga mga lugar para gyud sa ilang padayon nga pag-awhag sa tanan nga magparehistro. Aside sa katong wala pa nagparehistro, pwede usab mo bisita no sa dasing registration or katong ilang office or sa mobile registration kung in kaso doon na may gusto nga ipa-edit sa inyo nga mga details labi na katong nahumana sa pagparehistro. So baka na ang pahinumdom kanunay gyud sa buhatan sa Philippine Statistics Authority. O para sa mga naandam nga balita dinhi sa Radio Pilipinas, Radio Publiko Sugod, ani-ana ang mga headline. Child Development Center sa lungsod sa Bato Leyte gipailam sa evaluation para sa accreditation. LGU St. Bernard gipakusgan ang koordinasyon sa mga civil society organization kan CSO batok sa korupsyon. House Bill 2715 kini nga plano nga magbutang og DOH hospitals sa 2nd District sa Southern Leyte
Padayon gyud nga gipaluyuhan ni Congressman Coco Yap dadto sa Kongreso. Land Transportation Office kon LTO Caravan gipahigayon sa lungsod sa Hinunangan og Maasin City Police Station, gila isip best City Police Station sa tibuok nga rehiyon 8. Subok ato ang mga balita no nga atangan sa atong mga kaigsunan kay ihatod gyud sa kinatimkang puwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog ang mga balita nga nahikay para karong adlaw nga Tuesday, September 23, 2025. At ang oras sa alas 8:29 na sa buntag sa itong pagbalik ato nang ihatod ang detalles sa mga balita. Mubalik pa ang Good Morning Eastern Visayas humalang ining mahinundanon nga pahinumdum. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:32 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Nagpadayon gyapon kamong nagapaminaw sa atong programang Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Martes, September 23, 2025. And para sa nga second half, ato nang ihatod ang detalles sa mga balita nga nahikay sa tibuok para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Borongan and Calbayog. Ato nahon ang report gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, pinagi ni Sir Gene Navelon. Good morning, Eastern Visayas. Salamat kasamang Jevix
Sa Melco 1, nagpasalamat sa Gobyerno Provincial San Samar sa pagsuporta sa NIRA franchise renewal. Sa detalye ang report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Nagpahayag sa nulos nga pasasalamat ang Samar 1 Electric Cooperative Incorporated o sa Melco 1 sa Gobyerno Provincial San Samar sa pagpanguna ni Governor Shari Antan, kaupod si Vice Governor Arnold Tan ngan bugos nga sangguniang pandalawigan para sa suporta sa aplikasyon san kooperatiba sa franchise renewal. Basar sa Resolution number 18-073-025 nga ginpasa sa sangguniang panlalawigan, mahugot nga ginrekomenda sa Kongreso ngan sa Presidente san Pilipinas ang paghatag san sa Melco 1 san prangkisa agon makapagpadayon sa operasyon sa masunod nga 25 ka tuig. Sumalasan sa Melco 1 ang kumpiyansa san gobyerno in mas nagpapakusog sa niratalinguha nga magpadangat san matatapuran abot kaya ngan panmaihaan nga serbisyo san kuryente sa mga miyembro ngan consumer owners. Nagsaad naman ang kooperatiba nga sirain magpapadayon nga maging kasugbong sa pag-uswag san una nga distrito san Samar pakadto sa mas mahayag nga kabubuwason. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. 35 minutos na nakalabay alas 8 haaga siyahan nga notisya estihanon sa isenta nga SPES kon Special Program for the Employment of Students beneficiaries sa Syudadhan Borongan. Kinarawat 6,000 pesos tikang HLG Borongan. Ang detalye report ni Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Maabutin sa isintang ihapin mga batan-o na Syudadhan Borongan nga beneficiaryo ang Special Program for the Employment of Students o SPACE. Ang Department of Labor and Employment o DOLE ang kinarawat in ayuda pinansyal di ang lokal nga pamunuan ng syudad ipinaging Public Employment Service Office of PESA Borongan City ang Biyernes Setyembre 19. Ang nasabi nga SPACE beneficiaries in mga Boronganon na senior high school o college students na tikang in mga pamilya nga waray regular nga income ang kinarawat in kantidad 6,016 pesos ang 60% nga counterpart ang lokal nga pamunuan ang pagpapatuman ng SPACE program ha syudad. Igin pahayag ang PESA Borongan ining SPACE beneficiaries inagin kasugbong ang irabuatan sa Cuban 20 Dias apag dumarin profiling o Borongan City Labor Market Survey 2025 sa 61 nga mga barangay han syudad. Samtang igin patapod pa ang PESA Borongan nga masunod na gilayon ang pagduhuliwatan DOLE Eastern Samar Provincial Office ang 40% nga DOLE counterpart nga igpapaagi ang remittance centers. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. House Bill 2715 o ang pagtukod og DOH Hospital sa lalawigan sa Southern Leyte padayong gipaluyuhan ni Congressman Coco Yap. Para sa detalya ni report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, Ma'am Gemma. House Bill 2715 padayong gipaluyuhan ni Congressman Coco Yap sa Kongreso. Sa 20th Congress, padadyon nga giawhag ni Congressman Coco Yap ang ijang panawagan nga punduhan ang DOH Hospital sa District 2 Southern Leyte. Kinighimo sa kongresista atol sa pagsusi sa proposed 2026 budget sa Department of Health. Nanawagan si Southern Leyte 2nd District Representative Christopher Son Coco Yap nga hatagan og prioridad ang ijang House Bill 2715 nga nagtumong sa pagtukod og usa ka DOH run hospital sa District 2 sa Southern Leyte. Gibutyag ni Yap ang ijang personal nga kasinatian sa pagkawala sa ijang amahan kinsa namatay samtang paingon pa sa hospital sa Tacloban tungod sa kakuwang sa mga facilities medikal sa lalawigan. Matud pa ni Yap, ang kakuwang sa kagamitan sa mga hospital sa distrito usa kadugay ng problema nga nagkinahanglan og konkreto ug dali nga solusyon. Ang House Bill 2715 nagtumong sa pagtukod og usa ka full service DOH hospital nga maghatag og accessible
o kalidad nga serbisyo medikal sa mga residente sa 2nd District sa Southern Leyte. Gihangyo niyap ang mga kaubanan ni diyang magbabalaod ug ang DOH nga paminawon ang tinuod nga kahimtang sa mga kabus ug walay kapadulngan sa oras sa emerhensya. Si Congressman Yap padadyon nga naghangyo og tabang dili lamang para sa iyang distrito kundi para sa kinabuhi sa katawhan nga angay lang nga hatagan og hustong pagtagad dugang pa sa magbabalaod. Balita gikan sa District Office ni Congressman Kukuyap para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagan kayong salamat Ma'am Gemma Destriza sa imong nga report. Good morning, Eastern Visayas. One Values Program for Communities ginlansar sa Provincial Local Government Unit Samar. Sa detalye ng report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas, report. Ginlansar sa probinsya ng Samar ang pilot run sa One Values Program for Communities sa tulong nga pilot areas na pulo nga barangay sa Catbalogan City, 14 nga barangay sa Tagapulan ug 5 nga barangay sa Matuginaw. Katuyuanan san programa nga parigunon ang relasyon sa pamilya, pinaagi san mga session para san mga kag-anak, partikular na ang mga benepisyaryo san Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace, kasugbong ang DSWD Eastern Visayas. Gintatagan doon san One Values Program nga ang pag-establisa san values formation ang nagtitikang sa balay para masiguro ang tama nga paggiya sa mga kabataan. Nagpasalamat naman ang gobyerno probinsyal sa Samar sa suporta sa mga lokal nga gobyerno sa Catbalogan, Tagapulaan ug Matuginaw para maipatuman ang unang nga serye sa programa. Ang nasabi nga pilot run magseserbe nga pundasyon para sa mas hilawig nga implementasyon sa One Values Program nga nagtutuyo parigunon ang mga pamilya, eskwelahan ug komunidad sa bugos nga Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Ante sa naton balita, aton anay acknowledge Merly Hicomo, good morning Jenna Golmatico, Jerly Ladjao Guerra, Elena Donoso Buenafeng and Franz Navarrete Probe. Samtang PHO Eastern Samar Rural Health Unit, DepEd, naarangkada yan na kapag dumara na bakuna eskwela, sobra 8,000 nga mga estudyante na bakunahan na. Adya naton report. Radyo Pilipinas, report. Naarangkada na Eastern Samar ang kampanya panbakuna nga gintatawag Bakuna Eskwela nga gindudumaran Provincial Health Office PHO ug Department of Health DOH hapakigsumpayan han Department of Education DepEd. Iniin hailarom han school-based immunization program para mga estudyante ha grade 1, grade 4 nga kababayenan ngan grade 7. Sumalakan Mark Greg Rodriguez, PHO Eastern Samar Provincial National Immunization Program Coordinator. Gindumaran aktibidad sulod hinduha ka bulan, Agosto nga da Setyembre hini nga tuig. Ang grade 1 ngan grade 7 lalaki ug babayi ginbabakunahan kontra measles, rubella, tiplas ngan tiplas hangin ug tetanus diphtheria, samtang ang grade 4 nga kababayenan 9 to 14 years old ginbabakunahan kontra cervical cancer, pinaagyan HPV vaccine. Hapag kaya na sobra 8,000 na nga mga estudyante ha probinsya ang nabakunahan. Tikang han target nga 8,765 grade 1 students, 4,267 kung 50% na nakakarawat ang MR ngan TD vaccines. Ha grade 4 female students, 9,555 ang target, kundi 687 kung 7% pala ang nababakunahan tungod han problema ha global supply han HPV vaccine. Samtang ha grade 7, tikang han 9,888 nga target, 2,983 kung 30% pala ang nakakarawat hin bakuna. Sigun kan Rodriguez, posible nga extend pa ang immunization activity base masiguro nga maabot ang target population. Kasumpay hini, igin pasamwak ang top 10 eligible
LGUs nga taas ang accomplishment hapan bakuna. Nangungunad tungiwan, nasunod ang San Policarpo, Llorente, Mercedes, Uras, Salcedo, General MacArthur, Lawaan, Hipolos ngan Taft. Ang mga bakuna ang iginahatag kabataan, ligtas, epektibo ngan libre dugang pa ni Rodriguez. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visaya! LGU St. Bernard gipakusgan ang koordinasyon sa mga CSO kon Civil Society Organization bato corruption aniya sa Rhea Mikate magatod sa report. Radyo Pilipinas report. Isip suporta sa kampanya sa gobyerno pato korupsyon mas gipaligon pa sa lokal nga pagamahanan sa St. Bernard, Southern Leyte ang pakig-uban ini sa mga civil society organizations kon CSO. Gipaigaw ng sa focus group discussion nga gipangunahan sa Department of the Interior and Local Government kauban ang gawad kalinga isip service provider. Sa maong kalihukan giimbitahan ang mga representante sa lain-laing CSO lakip na ang CSO Desk Officer, Municipal Planning and Development Officer, Budget Officer aron hisgutan ang Open Government Program sa Department of Budget and Management. Tuyo sa kalihukan nga paliguno ng transparency, accountability o partisipasyon sa mga katawan sa mga programa sa gobyerno. Nakaambito sabang LGU sa ilang mga best practice o inisyatibo aron mas mapakusgan pa ang relasyon sa mga CSO. Matud pa ni Bayanihan Project Manager Terry Vernatan Quezon, kapin 40 ka CSO na ang natabangan ug nasuportahan sa lokal nga panggamhanan. Gituan usab nga aktibong partisipasyon sa mga organisasyon usa ka dakong lakang aron mas siguro ang matinuod-anon nga pagdumala. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas. Rhea Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Northern Samar, manilampuson nga nagdumara sa Run for Peace. Sa detalye, nabalik si Susette Pretencio. Radyo Pilipinas report. Kadungan san pagsalinurog sa National Peace Consciousness Month 2025, manilampuson nga gindumara sa lalawigan sa Northern Samar ang 5-kilometer Run for Peace upod kita nga ginpartisiparan sa mga magkadordilain nga sektor, estudyante, uniformed personnel, mga lokal nga opisyal nga pribado nga individual. Sa pagpanguna sa 803rd Infantry Brigade sa Philippine Army, nagtikang ang fun run matikang sa Capitol Ground sa Barangay Dalakit, pakadto sa Barangay Daganas, Katarman, Northern Samar ngan pabalik sa Kapitolyo. Sigon kan Brigadier General Carmelito Pangatungan, di rila ini basta usa nga fitness activity kundi usa nga pagpahinomdom sa responsibilidad san kada mulupyo nga magkatitirok para sa kahimyang ngan kauswagan sa ilarom san Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Susette sa nimo report. Alas 8:46. Good morning, Eastern Visayas! Drug suspect arestado habay basta operation hanagkan avid PNP. Ang detalye adi ato na pamatian ng report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas report. Ipinaagyan mas pinahagod nga kampanya kontra illegal nga droga ang Canavid Municipal Police Station hapangunan ni Officer in Charge Police Lieutenant Yula Marita Gadbar malampuson nga naaresto na sang street level individual durante aging buhat nga bypass operation ng Barangay 4 Canavid Eastern Samar hadto nakalabay nga simana. Ang suspect din kilalang Elias Ren, lalaki, ora asawa usa nga parag-umang residente han Barangay 2 Poblasyon Canavid Eastern Samar. Naaresto kataliwan magbaligyan gintat hapan siya buhaw sa undercover police officer. Nariko pa suspect ang masunod. Unang kapidaso in heat sealed sa shays nga gintutuan siya nga may estimated weight nga 0.89 grams. Duha kapidaso in by bust money nga nakantidadhin 1,000 pesos sa iba-iba nga denominasyon. Ginbuhat ang on-site inventory ang mga nakuhang ebidensya nga niningin markahan na presensya ang mga ginimbitar ang mga witness subay habalaod. Di naton mga narikopo nga droga ang gindara ha Provincial Forensic Unit 8 para hin-eksaminasyon yan pagdeterminar han aktual hini nga timbang ngan sakto nga balor.
Ang suspetsadong ginsumatan niya mga katungod, pinulungan niya yan intindihan. Nganiyan tayong gindarahan ka na MPS para hin dokumentasyon ngan mga atubang hinkaso hapagbayular ha Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Lagin malang puso ng operasyon pinaagihan pagburbligayhan ka na MPS, Eastern Samar Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit ngan Provincial Intelligence Unit. Ang nasabing operasyon ay susubay ito nagpapadaan ng advokasyan kaugop, kriminalidad at tuhan nganot doon, gobyerno ugupa na para hakamurayawan ngan kauswagan. Pagpapakasug iton commitment tan kapulisan, hapag surampa iton kriminalidad para mapabili niton kaimiyangan yan kataluwasan ng katawhan, palibot sa Eastern Samar. Impormasyon na ikay pinaagihan ka na Avid MPS. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boronga. Damang salamat, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visaya! Silago, Southern Leyte, gipaubos sa Provincial On-Site Assessment alang sa 2025 Local Legislative Award. Para sa detalye ng report ni Aljon Malo. Radyo Pilipinas, report. Gipaubos sa on-site assessment ang lokal nga panggamhanan sa Silago, Southern Leyte, partikular ang Sangguniang Bayan. Kini manalakip ang lungsod isip provincial finalist sa 2025 Local Legislative Award kon LLA. Giabi-abi ang pagbisita sa mga validators sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan sa panguna ni Municipal Vice Mayor Sandilito Ando. Nasaran nga ang LLA nag-ila sa mga talagsaong sanggunian sa pagpatuman sa mga ordinansa o mga resolusyon nga magatampo sa pagkabot sa gitinguha nga socio-economic o environmental result. Lakip sa nahimong basihan ang responsiveness of the legislative agenda, availability of legislative documents, o ang effectiveness of performance. Gisusi usab ang efficiency of performance, legislative citation and awards, capacity development for legislators and staff o innovation. Mahinumduman nga unang gilusad ang LLA niatong tuig 2006 sa Philippine Councilors League, katambayayo ang Department of the Interior and Local Government kun DILG. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang kayong salamat Aljon Malot sa mga report. Atong oras alas 8:50 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! RCEP-accredited FCAs, Farmers Cooperatives and Associations sa Northern Samar, beneficiaryo sa DA PhilMETS program. Sa detalye na balik si Charmaine Perito Valves. Radyo Pilipinas, report. Na kantidad 17.4 milyones pesos nga makinarya o ekipahe para sa pag-uma ang gin-turnover sa Department of Agriculture, pinaagi sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization PhilMEC program o gobyerno probinsyal sa Northern Samar sa mga parauma sa tulong ng major rice producing ng mga bungto sa probinsya. Lakip san package, anupat nga 4-wheel tractors o gupat nga rice combine harvesters. Kumarawat sa tig-usa nga unit, anupat nga farmer groups, tikang lawang, palapag ug Las Navas. Katuyuanan san programa nga mapahataas ang produksyon san humay, mapahamubo ang gasto ug mapakusog ang lokal nga seguridad sa pagkaon. Ang turnover ang parte sa RCEP mechanization program nga nagtutuyo himuon moderno ug mas epesyente ang rice farming sa nasod. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Valves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas! May napakita 8 minutos pagsama galasan 9 haaga, 52nd Infantry Battalion, Philippine Army, Eastern Samar. May bago nga commanding officer. Ana detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Mayada na bago nga commanding officer and 52nd Infantry Aguila Battalion ng Philippine Army. Matapos ang formal nga change of command, nga gindumara din ang Huwebes nga adlaw si Siyembre 18, hakampoy niya Barangay Gapang, Bungtohan, Dolores, Eastern Samar. Naging presiding officer ng seremonya Major General Adonis Ariel Orio, Commander
108th Infantry Division. Iyagin pasalamatan ang serbisyo ni Lieutenant Colonel Arnold Ferrania nga nagserbing hinsobra sa katuig como battalion commander. Iya formal nga turnover ang liderato kan Lieutenant Colonel Sandy Sarino. Pinasidanggan ni Lieutenant Colonel Verania ng Military Merit Medal inintungod ni epektibo nga liderato ngan kontribusyon na pagpakasug ang operasyon ngan kamurayawan ha Eastern Samar. Iyagin pasalamatan ang suportahan tropa ni 52nd IB, mga lokal nga gobyerno, Philippine National Police, mga non-government organization ngan komunidad. Inapilar gihapi Major General Orion padayon nga suporta tika nga mga sektor han katilingban labi na hinbuli kapag pabalik kapid ang gobyerno ha mga nanhibilin pa nga miyembro han Communist Terrorist Group kung CTG. Iya ginagha ti Lieutenant Colonel Serino ngay padayon ang misyon han Aguila Battalion hapag pakasugan kamurayawan ha Eastern Samar ngan bugos nga rehiyon. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visaya. Child Development Center sa lungsod sa Bato Leyte gipailam sa assessment para sa accreditation. Para sa detalye ani ang akong report. Radyo Pilipinas report. Ipailam sa validation ang Child Development Centers kon CDC o ang National Child Development Center kon NCDC sa lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte. Isip kabahin sa proseso sa accreditation nga gipanguluhan sa Leyte Provincial Social Welfare Development Office kon PSWDO sa probinsya sa Leyte. Madod pa kang Hazel Dynamiel, MSWDO sa LGU Bato nga ang validation o sa kahinungdanong lakang aron masuta kung ang mga Child Development Center sa lungsod nagatuman ba sa mga gikinahanglanon o pamantayan nga gitakda sa DSWD. Gisugdan sa or gipangunahan sa PSWO Leyte Assessment Team ang ilang pagbisita ngadto sa mga Child Development Center niadtong kagahapong adlaw Setyembre 22 o kinimulungtan hangtod Setyembre 26. Apil sa susihon sa matag CDC ang kahimtang sa mga pasilidad, tan-awon ang mga dokumento o hisgutan ang mga programa nga gipatuman sa mga child care workers. Gilauman nga ang mga lakang maghatag na kong tabang aron mas mapaayo pa ang kalidad sa childhood care and development services sa lungsod sa Bato. Ang mga resulta sa validation mahimong basihan kung mahatagan ba og accreditation ang mga CDC aron sa mga child development workers nga usa katibaan sa ilang kredibilidad o kredibilidad o pagkakwalipikado sa pag-alagad sa mga katawhan. Nang hinaot si Miel nga magmalampuson og positibo ang resulta sa accreditation sa 37 ka Child Development Center apil ang usa ka NCDC. Balita gikan sa lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. 5 minutos antes ng alas 9, wanted person sa kaso pagdalapas sa firearms law na dakop sa Calbayog City. Naaresto sa mga tauhan sa Calbayog City Police Station ang usang wanted person ginkilala si alias Undo, 41 anyos, residente sa Barangay Kapokan, Calbayog City, bandalas 10:36 sa naga kakulok nga adlaw sa Puro 4, Barangay Kapokan. Ang arestado ang may standing warrant of arrest para sa pagdala pa sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, kaupod ang RA 9516, RA 8294 ng PD 1866 nga gimpalusad sa RTC Branch 31, Calbayog City sa itong Hunyo 32, 2022 nga may piyansa 120,000 pesos para sa iya temporaryong gagawasan. Ang operasyon ang ginhimo sa mga tauhan sa Tinambakan Substation nga ginpamunuan ni Police Executive Master Sergeant Omar Mukhtar A. Aba, ilarom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Dinver L. Ribita. Epes ang Calbayog City Police Station, iginpay baro sa akusado ang iyang mga katungod subay sa Miranda Doctrine ng RA 9745 o Anti-Torture Act of 2009 nga nailista ang proseso gamit ang alternative recording device subay sa SC Memorandum Circular 21-06-08 EC. Ang akusado
Anya na ada sa custody sa Albay City Police Station para sa tama nga disposition ng turnover sa korte nga gintigakan sa warrant. Amod to ang notisya tigang sa FB page ng Police Calbayog. 3 minutos antes ang alas 9. Good morning, Eastern Visayas! Samtang ultimo nga sumat estihanon, malampuson nga ginadumarahan Philippine Coconut Authority Region 8 ani kaupat nga mobile health services diday ni barangay Gapang Covered Court habung tuha na Dolores sa kakulub nga adlaw Setyembre 22. Ini nga aktibidad nagpapakita na padayon nga panuyuhan PCA nga makahatag na serbisyo ang mga paraumahin lubi ngan haira pamilya uyon ha Republic Act 11524 o adton Coconut Farmers Industry Development Plan. Ang mga benepisyaryo inti kang barangay Gapang na barangay Buena Vista nga ginkikilala nga geographically isolated and disadvantaged areas kun GIDA. Nagina malampuson ang aktibidad, pinaaghan paningkamot ngan kooperasyon, hana PCA Region 8, nagina papamunuan ni ARM Rosario Tulibas, upod adun Health and Medical Services Division, ngan PCA Eastern Samar, naging papanguluhan, ni OIC Henry Duson. Naghatag gihapon hina suporta adton PCA Samar personnel samtang adton PCA Central Office Indian representaran ni Radayan Joya Felipe o Russell Villana. Nagpahayag pagpasalamat ang PCA ha Barangay Council ha nagapang agin mamanduan ni punong Barangay Honorable Leandro Galo nga na Barangay Council han Buena Vista parahan irabulig ngan suporta. Gintagan gihapon hina pagkilala aton AFP nga ginpapanmunuan ni Colonel Sandy Serenio tungod han ira pagbulig ha pagpabilin han kamurayaw ug kahapsayhan lugar ngan hapaghatag libre nga haircut ha mga residente. Og kinakapos na kitahi na oras, 1 minuto na la og samag alas 9, amadto ka barangay Jevic ngan Jean adton partisipasyon na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Temporaryo anay kami nga malitas sa supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tech Joey, transmitter. Kabakyang naton din Master Control Coach UFM, mga news contributor Daisy, Ate Sok, ini naman ni Ate Pen Nasering. Mapay nga aga, utro, good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas! Tangara naman sa nakaupod ko sa kontrol si Ezra Taro hanggang si Engineer Juven Gardinas. Ini naman ang iyo nakaupod Gina Vilon. Nagpapasalamat sa taliwat buwas. Magkirigta kita. Magbatiay kita din sa programa Good Morning Eastern Visayas buwas ng adlaw. Good morning Eastern Visayas! Daghang salamat Sir Gina Vilon ug ato mga kaubaran sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Calbayog, kang Ate Pen Pumidas ug ato mga kaubaran sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. And sa tanan nagapaminaw ug nagatutok sa tunga programa sa mong station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Sir Dindo Alaras, sa tong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control Kuya Noel Palugod, ug sa tong mga reporters nga nagatug balita karong adlaw nga Martes kini ang inyo nakauban Jevic Epes. Mingon dagan kayo salamat ug once again good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko